Hello everyone, good day. So for our activity 3, so actually it's problem solving. As you can see, parang ito ay ordering, simple ordering system, no? So meron tayong mga mga kailangan dito. We have radio button which bago, the combo box bago din, and then the add-ons is bago din. Then total amount of orders. So pagka-click natin yung compute, maybe you can tawag dito, you can select for the computes. Then meron na tayong mga prices dito. For food, we have burger, pizza, pasta. Then drinks, we have non-water, soda, and juice. And then we have extra cheese, fries, and dessert. Yan. So this is add-ons lang. No? Checkbox, combo box, and then ready buttons. So ngayon, tignan muna natin kung ano yung mga tools na yan. So doon sa existing na visual nyo, mag-add lang kayo doon ng forms para hindi ko siya, para yun lang gagawin natin. No? Add ordering system. Okay? So sabi niya doon, meron tayong, sabi, on, sige, radio buttons. Ano ba yung radio buttons? So, radio buttons, hanapin nyo lang siya dyan, yan. Yan siya. Lakihan na natin, no? Ayan ko na yung font para makita natin siya agad. Pwede na siguro yun. So, we have radio buttons. Copy lang natin, guys. So, dalawa-dalawa lang gagawin ko, no? Kasi kayo na yung iba, eh. Then, we have checkbox. Hanapin natin yung checkbox. Siya. Ayan. So, we have checkbox 1, then checkbox 2. Then, combo box, ito yan. Isa lang yan talaga. So, as you can see, parang pareho lang yung radio button tsaka yung checkbox. Siguro lagyan din ng button para doon sa compute, no? Then, papangalan natin siya na compute. Okay? Okay. So, pag nira na, ay nga pala. Okay, first natin yung ordering system. Para pag nira natin is, um, yan na siya. So, pag sinabi kasi natin yung radio button, yan, isa lang yung pwedeng i-select. Just like the checkbox. Pwedeng dalawa, both. Yun. Yung combo box naman, pwede kang mamili dyan. Yan. So, siguro, i-ano na natin, i- i-rename na natin. Pero dalawa lang muna gagawin ko, no? So, sabi niya, radio button daw, burger and pizza. So, rename ko to ng burger. And this is pizza. And checkbox. Uh, siguro yung ano na lang. As a checkbox natin, we have extra cheese tsaka fries. Extra cheese. Have fries. So, balikan pala sila ng combo box, no? So, that mauna yung combo box. Kasi add-ons lang to, eh. Pwede kayong mag-add ng mga designs like label. So, dito ang tag natin dito is um, food selection. And then, yan. Dito, tawag natin dito is drink selection. Bahala na kayo kung anong design ang gusto nyo. Then dito ay we have add-ons. Yun. So and then maglalagay din tayo diyan ng ano, yung total, no? Dito na sa taas siguro. Total.
Then yung total natin is, siyempre, dapat medyo malaki to, no? Kaya lang natin siya doon sa font. Full. Yan, so yan na siya. Okay. Let's start with this one, no? Sabi nyo dyan, pag sinelect ko yung burger is 50, then pizza is 100. Okay. So, mag-i-ano tayo dyan. So, sa compute, so magdi-dim na tayo dito or magde-declare na tayo ng variables. Kaya that's why hinuli ko to kasi nagde-declare na tayo ng variables. So, pwede dito, pag dito sa loob ng private sub, ang declaration is dim. Dim total as integer. So, integer kasi, yung total naman natin is numbers. No? Or pwede rin, para mas safe, pwede rin dito. Sa public naman ang ginagamit as integer is equal to 0. Lagyan nyo lang siya ng 0 lagi kasi it counts with 0. No? Okay. Punta na tayo sa compute. Simulan muna natin dito. This is radio button 1. This is radio button 2. Okay, pwede natin palitan, no? Palitan natin para hindi tayo madali. RB burger. And we have RB pizza. Okay. Ngayon, mag-if else tayo dito. If RB burger that selected select is equal to that active. Yeah. Ano ba yun? Radio 1. Check. The check is equal to true. Then, okay. Ang ibig sabihin niya doon, kapag chinek ko daw ito, ano daw mangyayari sa total natin? Siyempre, yung total natin will be at total is equal to total plus 50. Else naman tayo. Else, RB, else if, RB pizza that check is equal to true, then to, else if pala. Else if, then total is equal to total plus 100. Okay, try natin. Ba't kaya laging ganun? May total. Kasi mamaya magkakaroon na siya ng integer yan. Kaya laging total plus 100. Try natin pizza. Dapat yan pag kinlik ko that's 100 sa taas. Oh! Okay na. Wala. Wala pa pala. Hindi ko pa pala nalalagay. So, yung paglalagay natin is ito. Table 5. Paano yan? Label 5.text is equal to total. O, ganun lang. Parang ilalagay mo lang yung total doon sa loob. Label 1. Try natin. So, pizza.100. Ah! Hindi pala label 1. Ito. Label 5 pala guys. Okay, label 5. Sorry. Label 5. Kaya doon siya. Pizza, 100. Then dapat may clear tayo eh. Kasi wala pa tayong clear. Burger, 50. Yan. So maglagay din tayo ng clear siguro. Dito. Yung clear para mag-zero na siya. Hindi na tayo magbabalik. So ang clear ang gawa niya lang dyan is total is equal to 0. Balik mo lang niya 0. So burger, compute, clear. Pizza, compute, clear. Okay, pag gusto nyo, yung clear is yung label 5 that text is equal to 0. Pwede din. Pizza, compute, clear. Burger, compute, clear. Isa lang naman kasi pwede sila eh. Yun. O, punta naman tayo doon sa drink selection. Dito. Drink selection. Combo box 1. Ngayon, paano siya lagyan ng laman? Kasi we have, ilan ba yung drinks natin? We have none tsaka water lang lalagay ko dyan, no? So, punta lang kayo dito sa combo box, then hanapin nyo sa items. Ayun yung items. Tapos, always enter. Kasi yung unang selection, tawag dyan, clear yan, ibig sabihin. Clear. Water. Try nga natin.
Tignan ko lang kung gumagana pa yung ganun. Ito yung sinasabi sa inyo para magkaroon siya ng blank doon sa taas, none tsaka water. Yun. Okay. So, madali lang naman dyan, no? Okay, doon na naman tayo sa pinakababa lang, no? Magkaibang if yun, no? Combo box 1 dot selected item is equal to none. Then, ano daw siya pag none? Siyempre, total is equal to total. Walang additional, di ba? Wala kasi zero yun eh. Okay, pwede nyo lagay plus zero para sure ka lang kayo, di ba? Else if combo box combo box 1 that selected item is equal to water naman, make sure lang that yung capital, yung proper casing siya dapat, no? Kung ano yung nilagay nyo dito na water sa item natin, is dapat the same din siya. Kung capital ito, dapat capital din yun sa if else analysis yun. This one. Pag water naman, pag water naman, ilan ba water? 20 plus 20. O, try natin. So, order ako ng pizza plus water. So, ilan yun? Dapat yun ay 120. Yun, so 120. Clear natin. Burger, and then water. Ilan yun? Dapat 70. Yan. Burger, tapos, okay, clear. Then, none. Compute, 50. Kasi 0 to eh. Okay, next. Tayo sa last. This one. So, yung checkbox, medyo mahihirap siya, no? Kasi isa-isa. As you can see, pag niraran natin to, pwedeng mag-select isa-isa. No? Pwedeng wala, or pwedeng meron. Okay? Compute natin. Now, if, rename natin siya, no? Rename natin. Checkbox, CB. CB, extra cheese. And ito ay CB, rice. Okay, compute natin. If CB extra cheese that check din yun, no? Is equal to true, then tingnan natin ilan ba yung extra cheese, 15, no? Total is equal to total plus 15. Okay, hindi tayo pwede mag else if dito, no? Kasi um, pagka nag-check siya dito kasi magi-stop na or mawawalan ng if else. So that's why we need to if again sa baba. Sa checkbox lang naman yun, no? CB that price, yan, the check is equal to true, then total is equal to total plus 30. Okay, let's try na. Compute para medyo mahaba-haba na. Oh, for example, burger pero none, so 50 lang yon plus price. Magkano yung price? 30. It should be 80 dapat, no? So, clear natin. We have burger. Siguro yung dalawa. Magkano ba yun? 15, 45, 95. Oh, yun. So, 95 siya. And so, clear natin. Burger, tas i-water natin. So, 95 plus, ano ba yung tubig? Water is 20, 95, 105. Oh, well. Yatin na clear na. Water. Tama, 115. 50 plus 20, 70. 70 plus 45, tama. 150. Okay. So, yun lang. Ganun lang yung activity 3 natin. That's why, tayo nang bahala na magdagdag ng additional na isa. Isa na lang naman na itadagdag mo. Isa. Ito dalawa pala, no? Dalawa. So, that's it.